Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kahit sino pa kayo kapag kayo'y taong gobyerno, nanakit ng inyong asawa, pang-aabuso sa loob ng tahanan, may kalalagyan kayo. Etong operasyong ito ay kinalawit ho at operatiba ho ng mga kasama ho ng Kilos Pronto. Ang kanyang kaso, gusto niyo malaman ng detalye ho, panoorin. Pinoprotektahan ko yung anak ko dahil yung mga mo, bata pero pinasama mo sa pamamahay natin yung lalaki. Wala akong kinakasama. Ha? Mahiya ka. Ikaw pa nakapost sa FB, Maderal pag ginagamit ng kapit mo, kapal na mukha nyo. Matinding galit. Itong naramdaman ni Jane, hindi niya tunay na pangalan, 38 anyos. Sa kanyang dating asawa na si Francis Maderal, isang MMDA traffic constable. Ayon kay Jane, 5 taon na silang hiwalay ni Maderal dahil umano sa ginagawang pambubugbog sa kanya nung sila ay magkasama pa. Sex trip siya, tapos paglobat na siya, mainit ng ulo niya. Nananakit siya. Nananakit siya. Kahit anak ko, sinasaktan niya. Pero si Jane, patuloy pa ring umaasa na magbabago ang kanyang asawa. Kala ko mapagbabago ko, hindi na. Halos, i-text ako, pokbok ka. Na-insecure ka lang. Torture mo anak ko. Ako hinahanapan ng butas. Nananalaki. Tiniis daw ni Jane ang ginagawa sa kanyang pananakit ni Maderal dahil sa labis niyang pagmamahal at para hindi masira ang kanilang pamilya. Lagi rin siya napapaaway sa lugar namin. Kaso syempre, bilang asawa mo, pagtatakpan mo dahil siya ang may trabaho eh. Ako housewife lang, wala akong trabaho. Tapos awayin niya, diba? Tamang hinala lagi. Sasaktan ka, paulit-ulit. Mahal mo, papatawarin mo. Sasampalin ako, untog ulo ko. Hihilain ako, kakalad ka rin ako sa kalye. Iskandaloin ako. Dahil hindi na raw kaya ni Jane ang ginagawang pananakit ni Maderal sa kanya, nagdesisyon siyang magsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Violation Against Women and Children Act of 2004 sa Quezon City Regional Trial Court. Mabilis sa pinanigan ng korte ang isinampang kaso ni Jane laban kay Maderal. 8 ng Hulyo taong 2016, isang warrant of arrest ang inilabas ng Quezon City RTC Branch 106. Bit-bit ang bisa ng warrant of arrest. Diretsong tumulog si Jane sa Kilos Pronto. Sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal, ikinasa ang manhunt operation. Sa target area, wala na si Maderal. May kilala kayo Kuyang Francis? Si Kuya Francis. Rito, umaga. Pero kung inakala ng kolokoy na makakatakas siya sa bitag ng otoridad at Kilos Pronto, nagkakamali siya. Nakipag-ugnayan kami sa tanggapan ng General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA na si Tim Orbos. Dito, mabilis niyang ipinatawag ang kanyang tauhan na si Francis Maderal. Makalipas ang kalahating oras, iniharap ng mga opisyal ng MMDA si Maderal. Aminado naman si Maderal na nasaktan niya ang kanyang dating asawa na si Jane. Ay siguro po sa mag-asawa, hindi naman siguro sabihin ko sinungaling ako kung hindi ko po siya napububuhatan ng kamay. Normal na lang po siguro sa mag-asawa at nasasaktan niya rin po ako. Pero hindi ko naman po sasabihin na hindi ko po nananakit. Slaps na po siguro ganyan. Kasi siya rin naman po nananakit din naman po eh. Nasasaktan ko po. Pag siguro pang puno-puno po. Palusot pa ni Maderal. Una raw na nagloko ang kanyang dating asawa na si Jane bago siya. Pero siya po, may kinakasama po siya. Kaya nga sabi ko, kunin ko naman yung mga anak ko. Bakit hindi ka na ba kayang buhayin ang kinakasama mo? Hindi rin daw niya pinutol ang kanyang sustento para sa kanyang mga anak. Kundi,
wala na raw siyang sinasahod sa pagiging traffic constable dahil sa dami ng loan sa iba't ibang ahensya. Minsan po humingi po ako sa kapatid ko at sa father ko. Kaya nga po naglulong po ako kahit sa kooperatiba po. Kooperatiba, meron naman po mga alalay loans po. Yun po yung parang panatawid ko lang po. Ayon kay Attorney Victor Nunez ng MMDA, tututukan nila ang kaso ni Maderal at makakaasang iniwang pamilya ni Maderal na makakakuha sila ng sustento mula sa kanilang opisina. We were willing to help you. May record lang yung niya, account number sa Land Bank. Then she will receive the monthly salary na pinagpirmahan nila yun. Maaari na magsampa ng kasong administratibo si Jane sa kanyang dating asawa. Depende po yan. If ang mga ganyan po kasi we consider this as immoral conduct. Lalong-lalo na kapag yung sa family aspect, yung pag-abandonment, so, but siyempre, we will observe due process. Everything will be heard in accordance with the civil service rules. Magkakaroon ng hearing at magkakaroon ho ng formal charge ang aming kawani. Matapos ito, isinurrender ng MMDA ang traffic constable sa mga pulisya para harapin ang kaso laban sa kanya. Kasalukuyan ngayong nakakulong si Maderal. Alam mo, Rex, dapat magsilbing babalayan, Tsaka i-warning din doon sa mga butangerong mga mister. Alam nyo, yung domestic violence, Lex, kahit na sa ibang bansa, lalo sa Amerika, pag-usapan lang nako-cover namin to. Masaktan mo lang, masampal mo lang misis mo. 911 katapat niyan. Dito, parang nakita ko kanina, parang tamang hinala lang. Gulpihin mo na. Kung minsan nanggugulo pa sa lugar, mga mister dyan, na mga macho kung sinasabi nila, kung nanggugulpi kayo ng misis nyo, siguro maghanap na lang kayo ng katapat ninyo. Na parang medyo magpapawis kayo ng tama, parang medyo maputokan kayo ng kilay, mapunit yung kilay ninyo, makatikim kayo para yung pambubugbog nyo sa misis nyo, matikman nyo rin. Pati sana ang ating pong mga kababayang mga lalaki ho dyan, isipin rin ninyo ito pong nangyari ho sa inyong mga anak. Trauma rin po to sa mga anak ko ninyo. Tayo naman dito sa Kilos Pronto, sana maaari ho natin na magkaayos sana kayo. Pero kung humantong na ho sa husgado, may kaso na sa pambubugbog, pang-aabuso, ay talagang wala tayong mangyayari po dyan. Pero sana ho, alagaan pa rin ho ninyo inyong pong mga anak.